Mga be, napanood niyo na ba yung tribute ng Pure Gold na sari-sari store series nila? Ang ganda ng story. Tapos, andun pa si Estel. May pa-surprise cameo pala to si Estel. Ito yan oh. Saan to? At sasabihin sa'yo, In 200 meters, turn left. After 3 corners, turn right. 'Di ba? As in, ganito talaga yung mga nangyayari sa tindahan. Tignan nyo, pupunta ako ngayon sa tindahan, tapos tignan natin kung ano yung mangyayari. Pabili nga ng soft drinks. Yung Royal. Plastic bottle? Oo. Saan nga dito yung bahay nila, De Los Santos? De Los Santos? Oo, yung nag-Halo Blocks baga. Dito yan sa may dulo. Saan yan? Sa may, di ba may hams dyan? Oo. Tapos, may lalagpasan kang may magandang garden. Oo. Sa bandang kaliwa. Oo. Pangalawang kurbada, Oo. sa bandang kaliwa. Oo. Yung kulay puti na green. Doon lang? Doon lang. Sige. O di ba parehas na parehas lang? As in, sobrang importante talaga nung may mga tindahan. Di ba nga gumagamit pa tayo ng map? Tapos once na nandun na tayo sa pinaka-pin location, hindi pa rin natin alam or kung nasaan yung hinahanap natin. Kaya obligado tayo magtanong, and the best way na magtanong ay sa tindahan. Ang sarap sa pakiramdam na hindi napapansin ng mga tindera na nakakatulong talaga sila sa atin. As in, sobrang nakakatulong. Kasi sa simpleng pagtanong, nasasagot nila. Kaya sobrang laking pasasalamat ko din dyan sa mga tindera na yan. At ito pa, ang pinaka-best experience ko dyan na hanggang ngayon ginagawa ko pa rin, yung nagtatambay ako tuwing hapon, tas ang sarap makipagkwentuhan sa mga tindera. Meron pa nga yan, yun na nga yung tinanungan ko. Lagi niya akong tinitimplahan ng kape or juice kapag may merienda siya, ganun. Kaya nagulat talaga ako dun sa ginawang sari-sari store series ng Pure Gold. As in, gayang-gaya talaga. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung full video, nasa Pure Gold pages lang nila. Go na! Mga be, as of now, ang lakas pa rin ng ulan at saka ng hangin. Time check, 5:22 na ng hapon. Tapos yung kusina namin, sira na talaga siya. Ayan. Tapos yung sa kapitbahay, unti-unti na siyang nasisira. Ang dami na natumbang puno, ang dami nang nasisirang bahay, ang dami na nagsisilipada ng yero. Yun, kinakabahan na kami. Tapos sa harapan namin, baha nga, umaangat pa rin siya hanggang ngayon. Pero dito pa rin sa loob ng bahay namin, since medyo mataas pa siya, hindi pa siya talagang umaangat ng todo. Pero wala pang tubig sa loob. Tapos yung iba, sinundo ko yung mga nasa mga kapitbahay namin, mga ito, nasa mababang area at sabi ko lumipat na sila dito sa bahay at magsiksikan na lang kami dito sa taas since may second floor kami. Ang pinaka-pinapasalamat ko lang kahit papano hindi bumibigay yung namin, yung second floor namin kasi maganda yung pagkakagawa noon kahit kahoy siya. Pero mga be, update ko kayo kasi grabe na po talaga ang bagyo ngayon. Hindi ko expected na akala ko alas 10, alas 12 or alas 2 mawawala na or aalis na. Hindi mga be, mas lumalakas siya ngayon. 5:22 na ng hapon, ang lakas pa rin. Kung tutuusin, kung titignan ninyo, grabing sama pa rin talaga ng panahon at ang lakas pa rin talaga. Ayan. Ayan mga be. Tapos sa harapan, hindi pa naman nakakapasok dito yung wait lang, hindi ko na mabuksan. Hindi pa naman nakakapasok yung tubig dito. Ayan. Tapos, wait lang. Andito sa labas, ganyan na ang itsura sa labas mga beng. Ayan. Baha na talaga siya. Mabuti na lang mga beng, yung dun baga sa may meron kasing tulay dito na parang nag-high tide, naglo-low tide. Mabuti, low tide ba siya ngayon? Kung high tide kasi, mas mataas yung mas mataas yung tubig dito. Ngayon, nandito pa lang yung tubig. Papasok pa lang siya. Pag nagtuloy-tuloy yung ulan, papasok na siya dito sa loob. Marami na pong pamilya sa taas. Nandun na po sila sa taas, mga pamilya dyan. At mabuti nagsilikas na po sila nung umaga. Kahapon po ay may nagsilikas na. Tapos ngayon, may naglikas na uli. Ay, nako, sana pala. Nag-evacuate na lang pala tayong lahat. Hindi ko talaga expected na mas lalakas pa talaga siya at akala ko aalis na siya ng alas 10 o alas 2. Pero paggabi ng paggabi, palakas ng palakas. So, antabayanan ko kayo. Wala pong signal ngayon at brand out. Pero pipilitin ko po kumuha ng mga ganitong clip. Ang lakas talaga, oh. Oh, kita nyo? Ay, grabe, oh. Ayun.
Yun lang po muna. Nag-asikaso muna kami kasi tinitipid ko ang battery ko. Go! Ito na nga mga be. Akala ko 8 p.m. ang Miss Universe. 8 a.m. pala. Ano yan? Snow ba yan? Kasi itong mga kaginuman ko kagabi, nagtatalo sila. Sabi 8 p.m., 8 p.m. ngayon. Sabi ko, ha? 8 a.m. lagi nagsisimula ang Miss Universe. Eh ako namang ong-ong, naniwala ako. Kaya pagkagising ko kaninang mga alas 2, tapos na. May top 5 na, tapos na. May mga clip na. Tapos syempre, ang sama na ng loob ko kasi hindi ako nakanood ng mga full performance. Nalaman ko pa na, Diyos ko, ang laki ng dayaan sa Miss Universe na dapat talaga si Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire? Ano ba yan? Damo ba yan? Yun talaga yung pinaka napapansin ko nung una pa lang nagsimula kasi ang ganda ng pinaka swimsuit niya, yung lakad ng swimsuit, tapos ang ganda pa ng gown, as in gold na gold. Tapos napapansin ko talaga, yung Thailand, hindi nawawala sa top 5 pag Miss Universe. I mean, simula lang naupo yan sino nga to, si Raul at saka si Raal. Hindi na nawawala sa top 5 ang ang Thailand. Basta malaking dayaan talaga kasi kada Miss Universe, grabe na ang dayaan. Simula na upo yung Raul na yan, si Lolo Raul. Simula na naupo siya, parang grabe na ang dayaan. Yung MGI, okay pa eh. Miss World, okay pa. Miss Echo, okay pa. Pero tuwing nagbi-Miss Universe, simula nung naupo talaga yan si Raul, ay parang lagi na lang, mapapaganon ka na lang sa sa mga top 5, tapos sa pinaka Miss Universe. Mapapa-congrats Mexico ka na lang. Yun lang. Bye! Sobrang sama ng loob ko kasi nasayang yung 300 pesos ko nang dahil lang sa lechong kawali na pinadeliver ko dito. Ganito kasi yan. Ako kasi gutom na talaga. So, inisip ko na mag-order na lang or magpa-deliver na lang para diretso kain na lang. Ayun, nag-order na nga ako ng lechong kawali. Chinat ko pa talaga ng maayos. So, sabi ko, baka pwede pong kahit konti palambutan yung, yung pagkakaluto ng lechong kawali. Ito yung dumating. Wait. Ito, pakinggan niya to ha. Tingnan niyo. Bato ba yan? Tingnan niya lang. Tapos chinat ko, sabi ko, bakit po ganito yung pagkakaluto? Sabi ko, ba't po ang tigas? Tapos sabi niya, hindi ganyan po talaga kasi nga kailangan lutuin para daw hindi makunat. Eh nakalagay nga doon sa chat ko na nakiusap nga ako na pwedeng palambutan yung luto para kayanin din ng brace ko kasi tiyang mahal talaga pag natanggalan ng ng bracket. Promise. Tapos nag-complain kasi sobrang sama ng loob ko kasi nagugutom talaga ako, te. Eh syempre, 300 pesos. Ang laking pera din nun, te, no? Tapos nag-aantay ako na sabihin nila na pwede po bang palitan na lang namin? Te, wala. Alam niyo kung anong sabi? Ginalitan ko na yung staff ko sa susunod din. Ha? Sa susunod din na ako mag-order. Kasi sobrang na-disappoint ako talaga. Kasi nag-request ako eh. Sabi ko baka pwedeng kahit papano palambutan po. At nag-okay kayo. Tapos pagdating, ay nako. Sa akin sa totoo lang, sobrang laking halaga na talaga ng 300 pesos. Pero may mga magsasabi naman dyan, oh sobrang laki pala ng 300 pesos, bakit hindi ka nagtipid? Hindi kasi, hindi nyo ako maintindihan. Ay, hindi maintindihan nyo ako. Kasi, parang cravings ko rin yun that time. Parang, naiinis din kasi ako sa mga nagfi-Facebook dito, yung mga nagkakain ng mukbang. Eh, sabi ko, dumaan lang talaga sa timeline ko. Tapos sabi ko, ang sarap ng lechong kawali. So, nag-order na din ako since gutom din ako. Hindi pa ako kumakain. Yun, nag-order ako. Yung gutom ko, nawala. Ano yun? Pati ba naman sa kilay, may kulangot ah. Okay na yun, te. Sa susunod din na talaga ako mag-order. Pero hindi ko na lang i-mention kung saan ko nabili. Ayoko makasira ng business. Basta gusto ko lang talagang sabihin sa mga nagtitinda dito ng mga lechong kawali. Huwag naman ganun katigas. Bato ba yun? Hindi naman bato yung in-order ko. Ay! Ay! Ang lakas! Ay, grabe!
Ang lakas, ma. Oo nga. Ma, nagbibidyo ka? Ay, hindi pa na nakabidyo. Hindi man nakabidyo. oh. Yan. Sigaw ka ng sigaw dyan, di man nakabidyo. Si mama, sigaw ng sigaw dito sa labas, hindi man pala nakabidyo at bibidyoan niya at ipapakita niya sa mga kapatid niya yung Ay! Ay, grabe oh. Grabe, oh. Baklas na mga Baklas bubong na namin. yaan. Grabe. Mauga na yan. Typhoon. Ay! Ay! Nakakatakot. Diyos ko, ano ba yan? Ayan oh. Mabuti na lang mga bay, hindi siya masyadong ano nga ito? Hindi siya nag-ulan ng malakas masyado, kundi babaha talaga te. Ay, grabe ang ang hangin.